nagpapapako sa krus ng isang lalaki na nakilala namin mula sa Putun, Pampanga, saan napagaling din ang himala ng isang pari na nagpapagaling daw ng mga may sakit. Kilalanin din natin si Kaduri, ang Pinay na katekista na ngayon pinaglalaban sa Vatikano na hirangin bilang isang ganap na santo. At ang tunay na panata ang kawang-gawa na aming alay kasama ng iba pa para sa mga naghihirap sa Tondo, Maynila. Sa ating case saya-saya, mga kwentong puno ng misteryo, sakripisyo at tulong sa kapwa. Huwag maglipad ng channel, mag-subscribe pa sa aming social media accounts, Facebook, Instagram, TikTok at YouTube. Samahan nyo kami dito pa rin sa mas pinalawak at mas pinalaki nating samahan, mapa-TV o online man yan. Kasama pa rin ang mga kababayan nating Pinoy abroad sa ating I1PMC worldwide. Kaya mga kapatid at kaibigan, ako si Corina. At ito, ang Rated Corina. Handa na ba kayo? Hindi na bago sa ating kultura ang pagpepenitensya tuwing mahal na araw. At kilala dyan si Mang Ruben na nagpapapako sa krus sa bukod sa pagpapala sa taon. Ano nga ba ang nagtutula kay Mang Ruben para magpakasakit sa loob ng 35 taon? At ngayong handa na siyang ipamana sa iba ang kanyang panata. Ano ang susunod na kabanata sa Muling Pako kay Mang Ruben? Marami ang namamangha sa kaugalian ng tradisyon ng mga taga-barangay San Pedro sa San Bernardo, Pampanga. Kung saan taon-taon may mga kalalakihan nagpapapako sa krus. Dito kasi nag-umpisa yung pako sa Cruz 1955. Yung mga ninuno namin, mga lolo, ay ginagawa lang po ito, mga traditions. Kumbaga, iniimbita sila sa iba't ibang lugar para magtanghal na sakswela. Naging panata na tsaka yung mga nagpipinitensya talaga. Tumami na talaga. Isa si Mang Ruben sa mga gumaganap ng Cristo Jesus tuwing mahal na araw. Mula noong siya'y 25 anyos, naging panata na niya ang pagpapapako sa krus. Ipangako raw niya sa Panginoong Diyos ang 9 taong panata nang mahulog siya mula sa mga at himalang nabuhay pa rin. Saling sa mga nasa buka na ako. Nakikitamdaman ko na Ito ang unang milagro para kay Mang Ruben. Ang siya'y nakaligtas sa biyak na kamatayan sa pagkakahulog niya. Diyos ko! Pagkakabagsak niya, hindi man lang napago ang kanyang ulo. Wala man lang galos ang kanyang katawan. pagkabagsakan. Ngayon, pumasok sa isip ko. Salamat sa Diyos. Wala raw siyang naramdamang sakit habang lumalabas ang pako sa kanyang paa at kamay nung una niya itong sinubukan. Pero bilang mga sumunod na mga taon, naramdaman na niya ang matinding sakit ng bawat pagbaon ng pako sa kanyang katawan. Lalo na nung 9 na taon na akong nagpapapako. Ngayon, umpisa na yung sakit talaga. Ay, kailangan isigaw mo na yung buong lakas ng boses mo. Pero hindi siya umatras sa kanyang penitensya. Talagang pinanatawanan na niya ang magiging Kristo sa sinakulo tuwing mahal na araw. Nagpapasan na rin ng krus si Mang Ruben. Nung ako na pong gumanap na Kristo, sabi nung pinaka-director namin, makakaya mo ba yung sapa? Namamanata lang po ba? Hindi nagpapakamatay. Noong una talagang sinubok ako ng Panginoon. Iuwin mo ako. Dinaanan kami ng lahat. Kahit tumayo lahat dito, tuloy pa rin yung tradisyon natin. Yung pamilya ko, medyo naghihirap kami. Maraming benepisyo dumadating dito sa barangay natin. Sa pagtitiis ni Mang Ruben, nananampalataya siya na makakamtan din niya
pamilya. Pagka punot-punot pa ako, doon palang lalabas yung dugo. Dahil nung nakita ko yung dugo ko na talagang umagas sa kamay ko, na palad, parang nawala yung takot ko. Kasi yung panata ko talaga totoo. Pero patapos na ang kanyang 9 na taong panata. Nang muling dumaan sa pagsubok si Mang Ruben, nag-agaw buhay naman ang kanyang anak na babae. At nalagay din sa panganib ang sanggol na nasa sinapupunan. Sabi ng doktor, nakausap ko, wala na ako pag-asa. Hindi ko matiis na tingnan yung anak ko na nakahiga sa kama ng hospital na nag-aagaw buhay. Nung nagdasal na ako, narinig ng Panginoon yung dasal natin, nung nadadagdag ako, parang siya matawag panata ko, mabuhay lang ito lang. Eh, wala bang 5 minuto pinatawag ako. Napaningay naman paano mangyari sa amin. Hindi siya magtalang pinakita naman sa aparato na yun. Hindi na makakaya lang. Hindi pa natatapos ang kanyang 9 na taong panata, dumating ang pangatlong pagsubok. Bigla na lang tinubuan ng bukol sa muka ang kanyang asawa. Hindi nagreklamo sa panibagong kalbaryo sa buhay si Mang Ruben. 9 na taong ulit ang pangako niyang pagpapasana at pagpapapako sa krus. Gumaling lang ang kanyang mahal na misis. At makalipas lang ang 1 buwan, tila dininig na ng Diyos ang kanyang naintin na panalangin. Nawala na, hindi ko na pinagawin. Tuloy-tuloy ang panata at pasasalamat ni Mang Ruben sa Panginoon, kaya siya nagpipinitensya. Hindi lang para sa kalusugan ng kanyang pamilya. Nagpapasalamat din si Mang Ruben at ang kanyang misis sa mga biyaya na kaloob ng langit. Hindi na sila nagigipit sa ngayon dahil may sarili na silang kabuhayan. Nung una po ang mga blessings ay mahirap. Ilang taon hindi natutupan. Kaya nung nagpasan na ako ng Diyos at pumanap na bilang Kristo, ayun dumami na yung labaw. Ako na yung umutrata. Ayun kasi dumami ng dumami, sabi nila dapat yung napatayo na ng bahay. Kaya talaga dapat yung panata nasa puso lang talaga dapat. Nagkaroon kami ng sasakyan. Marami namang binigay na biyaya sa amin. Maraming pagsubok. Pero nakakayanan din namin. Kahit senior citizen na siya, hindi niya iniinda ang bigat ng krus at pagpapapako. Hanggat kaya raw niya, gagawin pa rin niya. May opinyon naman ang simbahang Katoliko tungkol sa brutal na pagpapahirap sa sarili para pagsisihan ang mga kasalanan o humingi ng himala sa Panginoon. Love should be something that is within. So if that thing they do, if that flagellation does not reflect the love that they should give to others, then why do it? Our bodies are temples of the Holy Spirit. So whenever we hurt our body, we hurt the Spirit in us. And probably if that does not connect us, then I think we should stop. Ang danger doon sa mga nagpapapako sa krus ay baka ito lang ay isang nagiging show, nagiging tourist attraction, which is hindi yun ang intensyon ng simbahan, kaya i-discourage ito. Mas mahalaga ang pag-uumpisal o pag-amin sa ating mga kasalanan at kung tayo mapatawad
bigat tapos maglalakad ng 2 kilometro. Hindi ko nakikita na mamamatay ako sa oras. Kontento na at masaya na si Mang Ruben sa kanyang buhay dahil sa kanyang pananampalataya at ramdam niyang malapit siya sa Diyos. Huwag namamanata, hindi lang sarili kong pinagpapanata. Sila yung mga kapatid. Nagpapasalamat ako sa ikapag dahil taon-taon nakakaraos kami na walang nangyayari kahit na anong aksidente, lalo sa mga nagpapapako sa krus. May kalooban ng Diyos. Sa darating na mahal na araw, ang kabanata sa huling pagpapapako sa krus ni Mang Ruben, makukumpleto na niya ang halos 3 dekada ng penitensya at pananampalataya sa dakilang lumikha ng langit at lupa ay matatapos na. Kaya ang tanong na dapat abangan, sino nga ba ang papalit sa kanyang pwesto para ipapako sa krus tuwing Biyernes Santo? May kasabihan na mahirap ang maging mabuti. May kasabihan na mahirap ang maging mabuti, pero wala nang masihirap pa sa pagiging banal. Kaya nyo? Gaya ng mga Pilipinong santo na sina San Lorenzo Ruiz at Saint Pedro Calunsod. Ngayon, alam nyo ba, may isang Pinay ang usap-usapang inilalakad sa Batikano ang pagkabanal para maging isang ganap na santo. Kilalanin natin si Kaluring, the next Pinay saint. Kaya nga ako nakakuha ng ganitong dahil yung sa magulang ko, sa kahirapan ng buhay, yung ginagather nila kami, tinuturo sa amin ng pagdadasal. Siya si Loriana Franco o mas kilala bilang si Kaluring. Ang pinaka-aktibo at veteranang katikista sa Barangay Hagonoy, Taguig City. Mula nang magkaisip, iminulat na si Kaluring na maging madasalin. Doon ko nakita sa amang ko nung nabubuhay, yung bang religious siya. Kahit na mahirap, patingnan ko, hindi rin no right. Pero sinikap kaming maimulat sa amin yung tungkol sa aral. Magdadasal ng orasyon bago kumain, magdadasal pagkatapos kumain, bago matulog ang gabi, at saka tinuruan din kaming magdasal ng rosaryo. Papasok sana sa kongregasyon para magmadre noon si Kaluring, pero dahil sa kahirapan ng buhay, mas inuna niya ang tumulong sa kanyang pamilya at mga kapatid. Being the eldest sa pamilya, siyempre intindihin ko, 8 kami magkakapatid. Paano ko matutulungan ng mga kapatid ko para maging makapag-aral? Nagtrabaho bilang clerk at telephone operator sa Air Force si Kaluring. Pero dahil sa calling ng Diyos na tumulong sa mga gawain sa simbahan, nag-resign siya sa trabaho. Ayaw niya ng ginhawa sa buhay, ayaw niya ng pinaglilingkuran siya, ayaw niya siya ang taong pinagsisabisyon siya. Gusto niya, siya yung nagsiserve. Meron rin siyang vow of simplicity na kung saan siya ay isang payak at simpleng babae lamang. Dito sa parokya ng Hagonoy sa Taguig City ay inalay at nilaan ni Kaluring ang kanyang oras at buhay para makapaglingkod sa komunidad. Tinalikuran niya ang trabaho at karangyaan. Maibahagi lang ang kanyang debosyon sa Panginoon. Ito po ay isang sugo ng Panginoon upang i-instill sa mga bata ang pagiging isang mabuting tao. Isang voluntaryong gawain sa simbahan ang pagiging katikista. At kahit walang kinikita si Kaluring, patuloy siyang nagbabahay-bahay. Maibahagi lang ang salita ng Diyos, lalo na sa kabataan.
Sa katunayan, ilan sa mga naging estudyante niya ay mga alagad na rin ngayon ng simbahan. Si Father Eric Santos, estudyante ko yan sa Tondo High School, saka sa Mulabe Elementary School. So, meron ako eskwelong mga madre, pare, sila Father Ramirez na nandun na sa Tigabambang yun eh. Naturoon ko ng katisismo. Kahit walang pera, tinatyaga ni Caloring na mapuntahan lahat ng mga liblib na lugar sa Taguig. Sa kanyang mga sakripisyo, bukasyon at pagtulong sa kapwa mahihirap, nakatanggap siya ng Papal Award Pro Ecclesia et Pontifice noong 1990 mula kay St. Pope John Paul II. At noong 2002 naman, nagawaran siya ng Mother Teresa of Calcutta Award. Siya yung may vow of generosity na kung saan hanggat kaya niyang ibigay lahat. Sumisimbolo ng kasimplehan at puno ng pagmamahal sa Diyos si Caloring. Inialay ang buhay sa simbahan hanggang sa kanyang huling hininga. Taong 2011, binawian ng buhay si Caloring dahil sa sakit na kanser. At 10 taon makalipas ang kanyang pagkamatay, ay binuksan na ng Diocese ng Pasig ang proseso ng pangangalap ng mga ebidensya ng isang milagro para sa proseso ng pagiging santo ni Caloring. Tayo po ay nasa paghahanda sa formal na proseso sa kabanalan ni Caloring sa ating diocese. Noong 2019, nagbuo si Bishop Milo Vergara, ang obispo ng Pasig, at at the same time siya rin ang petitioner, no, ex officio dun sa process na bumuo ng ad hoc committee. Ang reason or yung purpose ng ad hoc committee is to promote the life of Caloring para maramdaman kung merong bang level of interestedness ang mga tao tungkol kay Caloring. And then since then, marami na kaming natatanggap na mga testimonies, mga written documents na patungkol kay Caloring. Ano ang proseso? Dadaan ito sa 4 na hakbang. Una, ang isang lokal na obispo dapat magbukas ng opisyal na cause for beatification and canonization. Dito isusumite ang mga dokumento sa Dicastery of the Causes of Saints. So ano yung laman ng isasubmit namin? Una, yung kanyang biography. Pangalawa, yung kanyang heroic virtues. Pangatlo, yung alleged miracles kung meron na na-associate kay Caloring. Pagkatapos, pagsasamahin ito ng isang postular o ang taong nangangalap ng mga ebidensya para sa beatification at canonization process ng isang soon-to-be saint. Ang mga dokumentong ito ay tinatawag ng positio. Positio. Parang thesis, no, makapal yan na papel. Nandun lahat yung authenticated records. And depende yun kung paano ang proseso ng mga opisyales. Kung magbe-benchmark tayo sa ibang mga dioceses, yung proseso na yan, bago makapag-produce ng positio, inaabot ng 3 years, ng 4 years, or 5 years, or even more. Doon lang sila makakapagbigay sa atin ng information sa atin kung okay, pasado, venerable, okay, pwede, accepted yung miracle, beatified natin, blessed na. And then another miracle, then for canonization. Kailangan ng isang himala na maaaprubahan bilang tunay na himala ng Vatikano bago ikaw ay maging isang ganap na santo. At dito sa grotong ito mismo, nagkaroon umano ng aparisyon ang mahal na Birheng Maria sa ngalan ni Caloring. Naglalakad ako sa plaza. Nagdadasalan ako sa akin. May lumapit na matanda. Tapos sabi na matanda. Maputi at maganda na nakatayo doon. Malaki po siya. Pasalamat ko. Tumingin ako sa ground. Wala mo akong nakikita. Oh, 10 out of 10. Estimating. Hindi na-discuss si teacher noon kasi nagsulat ako na kung ano pa yung teacher.
buhay ko. Kinilabutan na ako. The next morning, lahat ng mga tahapat doon sa simbahan, nilipat ko sa grotto para matapos agad yung grotto. Tapos sabi ko sa mga staff ko, hanapin niyo si Catherine. Sabihin niyo, inaasikaso ko yung grotto. Nahanap ng Rated Corina ang isa sa mga nakaranas daw ng himala ni Caloring. Ang anak ni Glorina nalagay sa kritikal na kondisyon pero napagaling umano ng Pinay na katikista. Nagkasakit yung panganay kong anak, magka-critical condition. Isa siya sa nagpalakas ng paniniwala ko. Sabi niya, huwag ka mawalan ng pag-asa. Gagaling yung anak mo. Hindi ma-diagnose ng doktor ang kondisyon ng anak noon ni Glorina. Inuwi na nila ito sa bahay nang mawalan na ng pag-asa na gagaling pang anak. Araw-araw, tumadalaw noon sa kanilang bahay si Caloring para ipanalangin ang paggaling nito. So, akalain ko mawawala na yung anak ko. Umalik. Hindi ako tinigilan ni Caloring sa panalangin. Pati sa financial na pagtulong. Kung mapatunayan man ang isa sa mga sinasabing himala na nagawa ni Caloring kahit ito ay namayapa na, malakas ang tsansa na baka nga siya ay maging susunod at pangatlong Pilipinong santo. Naniniwala ako sa tulong ng Panginoon na ito ay magiging successful sa in God's perfect time. Ika nga, mangyayari ito. Dakilang tagapangalaga ng mga mahihirap at may sakit. Dakilang workaholic ng kaharian ng Diyos. Dakilang alagad ni Kristo. At totoo, si Caloring. Isang simpleng tagapaglingkod ng simbahan. Inalay ang buong buhay para ibahagi ang mabuting gawa at salita ng Diyos. Siya, si Caloring, ang dakilang katikista. Siya na nga kaya ang susunod at kauna-unahang Pilipinang santo sa ating kasaysayan. May nanalo na sa ating Primetime Panalo Daily Winners! Tuloy lang ang podcast sa gabi-gabi sa Primetime Panalo! Minsang pinilahan ng 2,000 katao sa iisang araw para daw magpagaling sa sakit. Ang pari kasing ito, may kakayahan daw na gumamot ng mga karamdaman. May nagpapatutuo, mayroon ding nagpapabulaan. Kayo na siguro ang huhusga sa mapapanood ninyo. Ano nga bang mayroon sa mga mapaghimalang kamay ni Father Nelson? Sa tulong ng kanyang bawat dasal, kasama ng bawat pagdampi ng sinasabing milagrosong imahe ni San Jose, nakakapagpagaling umano ng mga taong may malubhang sakit ang kanyang mga kamay. Anong misteryo mayroon ang tinaguriang makabagong healing priest na si Father Nelson? Nito lamang Lunes, alas 4 ng hapon, naabutan ng Rated Corina si Father Nelson na naghahanda para sa gaganaping healing mass dito sa simbahan ng La Anunciata sa Muntinlupa. Ang mga tao unti-unti nang nagdadatingan at matyagang naghihintay. Mayroong naka-wheelchair, mayroon ding may bukol sa leeg. Hindi po ako nawala ng pag-asa. Iwala lang po kay San Jose. Ito na Jesus Christ.
talaga answer prayer sa kanya. Pag may sakit, ay bakit sa Diyos lumala? Isa sa mga dumalo sa healing mass ng pari, ang 64 years old na si Mang Gerardo. Hindi raw niya makakalimutan nang atakihin siya sa puso noong July 2023. Habang kumakain kami, may naramdaman ako sa sarili ko na parang unusual. Nasabi ko bakit parang may hyperacidity ako. So tumayo ako, minom ako ng warm water, pinagpapawisan ako ng talagang as in sobrang pawis. Nakita ko ng misis ko, sabi niya, ba't ganyan yung tsura ko, parang namumutla ka. Siguro kailangan mo na ako itakbo sa hospital. Pagdating nila Mang Gerardo at ng kanyang misis sa ospital, dito napag-alaman na may 2 ugat sa kanyang puso ang barado na. Dahilan kung bakit siya inatake sa puso. Agad pinayuhan si Mang Gerardo na sumailalim sa operasyon, pero gustuhin man nila, kapos naman sila sa pera. Kaya nagpasya silang ipagpaliban muna ito habang kumakalap ng sapat na pondo para pang-opera. Kasi delikado, hindi pwede anytime pwede sa atakihin. Kailangan may kasamang doktor at saka nurse. Wala kaming pera wala kaming inahawak ang pera that time, wala talaga. Dito naisip ng misis ni Gerardo na tawagan si Father Nelson upang pakiusapan na i-pray over ang asawa. Nagbabaka sakaling maisalba ang kanyang buhay sa pamamagitan ng milagro. Sabi ko, Father, pray over naman po, tsaka prayer brigade. Sabi ko, so ang ginawa kagad ni Father nun, pray over niya at tsaka nag-posted siya ng prayer doon sa GC namin ng mga member ng PPC. Wala pang isang araw matapos i-pray over ng healing priest si Mang Gerardo, agad daw dininig ng Panginoon ang kanilang dasal. Doon sa second night, doon ako dinanong ni Father Nelson. Tapos, pinare-over niya ako. On the third night, nirepeat yung akin CT scan. So, sabi ng doktor, wala naman daw blood clot. So, normal naman daw. Bukod kay Mang Gerardo, present din sa healing mass ni Father Nelson ang katukayo niya na si Nelson na nanggaling pa sa bayan ng Tayabas, Quezon. Ayon kay Nelson, gabi ng November 8, 2020, habang binabaybay ang kalsada sa Tayabas pauwi ng kanilang bahay, ay hindi niya napansin ang lubak, dahilan para mawalan siya ng balanse at tumilapon. Sir, yung anak niyo po na-aksidente po sa motor. Bandang 1:00 ng madaling araw, isang masamang balita ang natanggap ng kanyang tatay na ng mga oras na iyon ay matagal na palang naghihintay sa kanyang pag-uwi. Hinihintay ko si Nelson kasi hindi dumarating. 1:30 ng madaling araw, biglang may kumatok na taga Tayabas Rescue na hinahanap nga raw ako dahil magda daw ako mabibigla kasi yung anak kong si Nelson ay na-aksidente. So pagdating ko sa ospital, ay umuungol na lang yung anak ko. Siyempre napakasakit sa isang ama na makita mo ang anak mo na gano'n na sitwasyon na tumutugo yung ilong, yung bibig, yung tenga. Dahil sa tindi ng pagkakabagsak ni Nelson sa motor, nagkaroon siya ng matinding pamumuo ng dugo sa utak at kinakailangan na maoperahan agad. Sa ibabaw ng utak niya merong dugo talaga na kailangang i-drain. Tapos sa labas ng lining ng yung kabuuan ng utak niya, yung may lining doon, may dalawang nakaipit na dugo na kasi maka 3 days lang itagal ng buhay ng anak ko. Bago operahan si Nelson, naisip ng kanyang tatay na i-video call ang healing priest para hilingin na i-pray over ang kanyang anak. Matapos ang 2 araw simula nang i-pray over ng pari ang anak ni Fernando, laking gulat nila nang sabihin ng doktor na hindi na kailangang sumailalim sa operasyon si Nelson. Himalang na walang parang bula ang namuong dugo sa utak ng kanyang anak. Na pinakita sa akin yung kwan ng CT scan niya na yung brain niya na nung
November 9 na dugo-dugo, yun na lamang na sabi ni doktor ay wala nang kinakailangan kasi wala namang mangyayari, walang tulong na mangyayari pag yun ibinutas. So maniniwala kayo na yun ang talagang milagro pinakita sa inyo. Sa operahan ng mga panahon yun na hindi na lang talaga as God, nandiyan si God na ano sa akin, na kasama ko nung laban ko sa ospital na yun, hindi niya ako pinabayaan. Sa unang pagkakataon matapos ang halos 4 na taon simula nang gumaling, personal na pinasalamatan ni Nelson ang paring nagsalba sa kanyang buhay. Masaya po at nakapag-salamat na personally kay Father. Lagi ko nang sinasabing ang Diyos ang nagpapagaling. Kami ay instrumental lang. Kuya Jerry, kumusta na? Personal ding nagpaabot ng pasasalamat si Mang Gerardo kay Father Nelson bilang pagtanaw ng utang na loob sa kanyang itinuturing na pangalawang buhay. Obligasyon ko yung bilang pare, lalo na bilang paris priest, na puntahan ng mga may sakit. At the same time, sila ay na mga volunteer dito sa pamilya. Para sa simbahang Katolika, hindi totoo na walang himala. Dahil ang himala raw ay regalo ng Panginoon sa mga taong nawawala ng pag-asa. Pero may matinding pananampalataya sa Panginoon. Alam na ng Diyos kung kailangan natin bago natin hingin. Ang tinitingnan na lang ay yung pantaong ito na pagagalangin, na humihingi ng milagro sa Kanya, ay merong ganong kalaking paniniwala na siya'y mapapagaling. Merong ganong pananalig kay Jesus na siya'y gagaling. Ang pagiging healing priest ni Father Nelson ay nagsimula pa noong dekada 90. Bukod sa pagsambit ng dasal, kapansin-pansin ang imahe ng isang santo na hawak ni Father Nelson na siyang idinidikit sa taong may sakit. Kwento ni Father Nelson, ito raw ay ang imahe ni San Jose na ibinigay sa kanya. Ayon sa healing priest, si San Jose ang patron saint ng mga may sakit at malapit sa kamatayan. Si Saint Joseph ay foster father of Jesus. Siya rin ang patron of the dying. Siya rin ang patron of the sick. At siya rin ang patron ng happiness. Ito ay bigay sa akin ni Father Sancho M. Season, OSJ. Dati naming parish priest. Lagi kong pinagdadasalan. Pagkatapos ako'y naging pari na pag nagmimis ako, nilalagay ko sa altar. Hindi na nga daw mabilang ni Father Nelson may sakit na kanyang napagaling. Wala daw siyang tinatanggihan at wala din siyang hinihingi na kahit anong bayad. Ayon kay Father Nelson, isa sa hindi niya makakalimutang healing mass ay nangdagsain siya ng halos 2,000 katao noong taong 2012 sa simbahan ng Our Mother of Perpetual Help sa Cagayan de Oro. Mula sa mga taong nagdadialysis, may mga bukol sa katawan hanggang sa may cancer, lahat umaasang mapagaling ni Father Nelson. Ang himala ay nasa puso ng tao. Kasi ang himala, talaga namang araw-araw ay may nagagawang himala. The fact na nakakagulat tayo, nakakagising, nakakalakad ang ating mga paa, nakakagalaw ang ating mga kamay, ito'y himala. Totoo man o hindi na may kakayahang makapagpagaling nga ng mga may sakit si Father Nelson. Para kina Nelson at Mang Gerardo, totoong may himala. At ang mahalaga para sa kanila ay gumaling sila sa kanilang mga sakit at nabigyan sila ng panibagong pagkakataon para mabuhay sa tulong ng pinaniniwalaan nilang mapaghimalang kamay ni Father Nelson galing langit. At pagmamahal sa Diyos ay hindi sa salita kundi sa gawa. Kaya sa pagpapatuloy ng aming nakaugalian sa Rated Corina, muli kaming namigay ng saya at sorpresa sa 200 residente ng Tondo sa Maynila. Kasama syempre ng tulong ng aming mga kapartner sa Kawang Gawa. Nakakatuwa, ang daming libreng serbisyo at pamigay. Kasama na dyan ang tsinelas, katuwang ang Philippine Air Force Reservist Class Manlawit. O heto na, ang ating kaysaya-sayaan. Dasal ang laging nakuha ni Jennifer Clark
buhayin mag-isa ang kanyang 2 anak. Hindi ko na rin hinabol dahil may bisyo. Ngayon, kumakayod ako para sa anak ko na makapagtapos. Anong subject na natutunan? 200 pesos kada araw ang ipinagkakasya ni Jennifer para may makain at may panggastos lang silang lahat na mag-iina. Maliit lang ang bahay nila Jennifer. Halos isang dipalan ang laki nito. Pilit silang nagsisiksika na para may matulugan at hindi maging palaboy sa kalsada. Nalakasan ko lang loob ko. Minsan di makakain mga nagulang pa. Walang baon. Nasasaktan po ako. Kasi minsan nangungutang ko sa computeran para makapagawa ng assignment. Nahirap eh. Dagdag pa sa kalbaryo ni Nanay Jennifer ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Sa stress ng asawa ko, kaya gano'n na ang nangyari sa katawan ko. Sabi ng doktor, para ang puso. Ang kwento ni Jennifer ay tulad ng maraming residente dito sa Barangay 194 sa Tondo, Maynila. Hikahos, problemado at umaasa sa himala ng langit. Ngayong Semana Santa, kasama sa panata ng inyong lingkod at ang ating programang Rated Corina, sa tulong na rin ng ating mga mapagmalasakit na partners, Manong Chavit Singson, ang ating mga reservists sa Philippine Air Force, ang AFP, ang tuloy-tuloy na pagbibigay saya, tulong at damayan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kaya nandito tayo ngayon sa Barangay 194 ng Tondo, Maynila para mag-share ng blessings at magbigay ngiti sa ating mga kababayan. Alam ng Rated Corina ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Sa loob ba naman ng dekadang paglibot ng buong bansa para matulungan ang mga nangangailangan. Ang Barangay 194 ang piniling tulungan ng programa at ng ating birthday boy na direktor na si David Chua. Panata na ni Direk David ang tumulong sa kanyang mga kabarangay, lalo pa nagdiriwang siya ng kanyang kaarawan. Ayoko magkaroon ng engranding selebrasyon. Ang aking gusto po o tungkulin ko sa aking sarili at sa aking distrito sa Maynila, sa Tondo, ay magkaroon ng isang medical mission para sa amin. Tapos na po ako sa mga bagay ng mga material. Hindi mo makukuha ang kasiyahan sa material na bagay. Ang kasiyahan, matatagpuan yan sa pagtulong sa tao. Ang aking paborito sa ating mga programa o mga services o serbisyo sa ating distrito, ay yung makita lang na kasiyahan nila, yun na po ang aking kasiyahan na natatanggap sa aking puso't kaluluwa bilang isang sundalo. Kasama ang Philippine Air Force Reservist Class Manlawid. Pinangunahan nila ang libreng check-up sa mga residente gaya ng dental at medical. Nakipila ang halos 300 residente mula sa mga bata hanggang sa mga senior citizens. Maraming natulungan ng mga sundalong doktor. Masaya tayo na kasama natin ang ating tropa dito ang Philippine Air Force Reservice na makikita natin in partnership po sa damayan sa Distrito 2 na aking itinayo para sa ating mga kababayan o kasamahan dito sa ating lungsod ng Maynila, especially sa Tondo. Misyon ng grupo ang lumibot at tumulong sa maraming komunidad sa bansa. Kaya maigting ang paghikayat ng kanilang Captain General sa mga gustong mag-volunteer at tumulong din sa kanila. Kami po yung pagkukunan ng dagdag sundalo para tumulong sa ating mga active or regular soldiers. Kasi 20% lang ang active, meaning yung full-time soldiers. So dapat 80% of the armed forces of the Philippines should be reservists. Ganun ang aming panata. Kailangan handang-handa ka, hindi lang gusto na ipagtatanggol ang bansa. Kailangan ang mga reservists handang-handang isugal ang aming buhay para sa kapakanan ng bansa at ating mga mamamayang Pilipino.
ginagawa po talaga namin ang medical mission. Tinatawag po namin Civil Military Operations or CMO. So makikita po ninyo yung mga reservists po natin ay mga professional, mga doktor, may mga dentista, may lawyer. Pero pagdating sa weekend, hawak po namin ang uniforme namin. Pinaplan po namin during the weekday saan po kami pupunta, saan po kami makakatulong. Ang Carol Foundation Eye Center nagbigay din ng libreng check-up sa mata. Kabilang si Jennifer sa mga pumila at nagpakonsulta. Ako po nagpapasalamat. Nakalibre po ako ng check-up sa araw na ito. Wala po akong sapat na ibabayad sa doktor. Malaking tulong na po sa akin ito. Maging si Manong Chavit Singson, ipinaabot ang pagmamalasakit pa rin sa pamamagitan ng kanyang mobile hospital para sa agahan at mga libreng gamot sa mga nabunutan ng ngipin at may karamdaman. Ang kanyang anak na si Christopher at nobyang si Retiana nagpaabot din ng tulong sa barangay. My dad has always had a soft spot for helping people, and I just want to follow his footsteps. Being able to help people just makes me really happy, and I just want to contribute to the society as well. In life, yung mga pinaka-the best po talaga na bagay is yung nararamdaman natin na nakakatulong tayo sa mga kapwa natin, lalo na sa mga nangangailangan ng tulong. Ito yung pwede namin gawin na sobrang ikakalugod ng Panginoong Diyos. Ang mga kagawad at kapitan naman ng barangay, pati ang ating kapulisan, hindi rin nagpahuli sa pag-asikaso. Bata ko po, gusto ko makatulong dito sa kabarangay ko. Lalo na natulungan ako nitong si Sir Dave. Napapasalamat po ako marami sa kanila. Yung servisyo naman po ng kapulisan, araw-araw po yan. So, hindi po kami nag-day off, especially during mga Semana Santa kasi mas pinapaigting po namin yung security. Siyempre ang ating mga Corina Angels nagpaabot din ng ayuda at nakipagbayanihan. May padonat at libreng pananghalian para sa lahat. Ang merienda siyempre sagot yan ng Angels Burger dito sa Araneta City. Mahal na araw man o hindi, tuloy-tuloy pa rin ang ating Rated Corina Nationwide Chinelas Campaign. Isang buong araw po ito ng Case Saya-Saya ang aming handog sa Barangay 194 ng Tondo, Maynila. So, handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na sila. And Barangay 194, handa na ba kayo sa bago niyong chinelas? Okay, ready, get set, go! Espesyal ang naging pamimigay ng tsinelas ng Rated Corina. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, kasama ko ang aking dalawang anghel, sina Pepe at Pilar, para magbigay ngiti at pag-asa sa mga kapwa nila, mga batang nangangailangan sa Tondo. At sino naman kaya ang maswerteng magwawagi ng 500 pesos, yung pinakasirang tsinelas? Ito ang kanyang tsinelas. So, tsinelas niyang warat-warat na. Eto. Bigay mo sa nanay mo, ha? Bukod sa tsinelas, may libreng school supplies ding natanggap ang mga bata. May free toys din na ipinamigay mula sa mga sundalo. Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Siyempre, hindi pwedeng matapos ang araw na ito nang hindi binabati ang birthday celebrant. Maraming salamat po, Fernando's Bake Shop, para sa pag-cake at cupcakes. Enjoy ang mga chikiting sa aming munting treat at simpleng gift-giving. Ngayong Semana Santa, ang pagmamahal sa kapwa ang dapat na unahin at isipin. Gawin na rin nating panata araw-araw ang pagtulong sa ating kapwa. At sa ating mga munting handog gaya nito, umaasa ako na darating ang araw. Wala ng bata sa Luzon, Visayas at Mindanao ang makikita nating nakapaa. Hanggang sa susunod nating Case Saya-Saya. Sana po'y nagustuhan ninyo ang aming palabas. Maraming salamat sa patuloy po ninyong panonood at
pagsama sa amin tuwing weekend at pang-ilang Semana Santa na po ito na tayo'y magkakasama pa rin. Basta kwento ng bawat Pilipino, siguradong hashtag mag-rated Corina yan. Tandaan, hindi namin kayo iiwan dahil sa aming mga puso, kayo ang number one. Ako pa rin ang inyong kaibigan, kabalitan at kakampi Corina Sanchez Rojas hanggang sa susunod na Semana Santa at edisyon ng inyong paboritong kakwentuhan tuwing weekend sa ating mas pinalawak na tahanan at samahan. Ito ang Rated Corina.